Sa tahimik na bayan ng San Isidro, kung saan ang bukirin ay abot-tanaw at ang hangin ay may amoy ng bagong aning palay, nakatira si Maria Fernandez, isang single mom. May isa siyang anak at ito ay si Liam. Dumating ang araw na kailangang magpaalam ni Maria sa anak. Isang trabaho sa ibang bansa ang inaalok sa kanya. Isang oportunidad na hindi niya kayang tanggihan. Nais niyang maiahon si Liam sa hirap at mabigyan ito ng mas magandang kinabukasan. Ngunit ang pag-alis na ito ay nangangahulugang iiwan niya ang anak sa pangangalaga ng kanyang kapatid na si Clara. Sa araw ng kanyang pag-alis, tahimik ang kanilang bahay. Nakahanda na ang maliit na maleta ni Maria sa may pintuan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Habang pilit niyang itinatago ang luha, sa labas ay naghihintay ang dilaw na taxi na maghahatid sa kanya sa airport. "Anak, halika dito." Mainang tawag ni Maria kay Liam, na noon ay nakaupo sa hagdan. Hawak ang isang lumang laruan. Lumapit si Liam at kita sa mukha ang lungkot. "Inay, saan po kayo pupunta?" Tanong niya. Halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Yumuko si Maria at hinawakan ang mukha ng anak. "Magtatrabaho si nanay sa malayo, anak. Gusto kong makapag-aral ka sa magandang paaralan at magkaroon ng maayos na buhay." Hindi sumagot si Liam. Mahigpit niya itong niyakap. Parang ayaw niya nang bumitaw. Ramdam ni Maria ang panginginig ng anak pati na rin ang pagpatak ng mga luha nito sa kanyang balikat. Hindi na rin niya napigilan na umiyak. "Nay, babalik po kayo, di po ba?" Tanong ni Liam habang yakap siya. "Oo anak, pangako babalik ako. Habang wala ako, makinig ka kay Tia Clara ha, at magpakabait ka anak." Tumango si Liam na wala pang masyadong alam sa buhay. Hindi niya alam kung papaanong magpaalam, lalo na't parang dinudurog ang puso niya. Dumating na ang oras. Kinuha ni Maria ang kanyang maleta at dahan-dahang lumabas ng bahay. Hinawakan niya ang kamay ng anak habang papunta sa taxi. Bago siya sumakay, muli niyang niyakap si Liam ng mahigpit. "Liam, mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan ha, anak." Bulong niya. "Mahal na mahal ko rin po kayo, inay." Sagot ni Liam habang pinipigilan ng higpi. Sumakay na si Maria sa taxi. Binuksan niya ang bintana at tinanaw ang anak na nakatayo sa gilid ng daan kasama ang kanyang Tia Clara. Habang umaandar ang taxi, kumuway si Maria, pilit nang umingiti kahit mabigat ang puso. "Paalam anak, magkikita rin tayong muli." Pabulong niyang sabi sa sarili habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Si Liam may nananatiling nakatingin sa papalayong taxi hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ang araw na yon ang naging simula ng kanilang pansamantalang paghiwalay. Ngunit sa kabila ng distansya, nanatili sa puso ni Liam ang pangako ng kanyang ina na balang araw ay muli silang magkakasama. Sa simula, araw-araw siyang nakikipag-ugnayan kay Liam. Sinisigurado niyang alam nito na mahal niya ito. Lingguhan siyang nagpapadala ng pera para sa pangangailangan ni Liam at kay Tia Clara. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nag-iba ang tono ng kanilang mga usapan. Ang dating masiglang kwento ng anak ay napalitan ng maikli at tila pilit na mga sagot. Hindi rin gaanong nagkikwento si Clara. Hindi ito iniisip ni Maria ng malalim. Pilit niyang inaalala na lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ni Liam. Hindi alam ni Maria na unti-unti nang napapabarkada ang anak. Sa umpisa ay maliit na kalokohan lamang. Pagkakating classes at pag-uwi ng gabi. Pero ang simpleng pakikisama ay nauwi sa mas seryosong bagay. Nakilala ni Liam ang isang grupo ng mga kabataang laging magkasama sa inuman, bisyo at pati na rin gala. Mas lumala ang sitwasyon nang magkaroon si Liam ng kasintahan. Ang dalaga ay hindi nagustuhan ni Clara, ngunit sinubukan niyang huwag makialam. Iniisip na baka nagre-rebelde lamang si Liam dahil sa ilang taon nang nasa ibang bansa ang ina nitong si Maria. Hindi niya alam kung papaanong may papaliwanag ang nakikita niyang unti-unting pagbabago sa bata
lalo na't kapag sinasabi niya ito kay Maria. Tila binabaliwala lamang nito. Clara, baka naman pinapalaki mo lang ang issue. Bata pa si Liam. Normal lang sa edad niya na magkaroon ng kaibigan at magkaroon ng girlfriend. Sabi ni Maria sa isang tawag. Maria, hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito simpleng pakikipagbarkada. Nakikita ko na kung saan ito patungo. Wala siyang direksyon. Ilulustay niya ang perang pinapadala mo. Hindi ko alam kung paano kung may papaliwanag sa'yo. Clara, tigilan mo na ang pagiging nega ha. Nagtatrabaho ko ng gusto dito para sa anak ko. Alam kong hindi gagawin ni Liam ang sinasabi mo. Kilala ko ang anak ko. Nagpigil ng galit si Clara at tuluyang hindi na nagsalita. Alam niyang hindi maniniwala si Maria at sa bawat pagtawag, mas pinipili na lamang niyang manahimik. Samantala si Liam naman ay natutong maging mapagmanipula. Alam niyang buo ang tiwala ng ina sa kanya, kaya't madali siyang nakapagsisinungaling. Ma, kailangan ko lang po ng dagdag para sa project namin. May field trip po kasi kami sa linggo. Alam niyang ibibigay ito ni Maria at ang bawat padala ay mabilis na nauubos sa barkada. Sa pagkain, inuman at panlilibre. Ang perang dapat sanay para sa edukasyon at maayos na pamumuhay ay natutunaw na lamang na parang bula. Isang gabi habang nagkakainan ng barkada ni Liam sa isang karinderya, napansin ng isa sa kanila ang isang lalaki sa likod ng jeep. O Liam, hindi ba si Tia Clara yun? Bakit parang hinahanap ka? Napatingin si Liam at nakita si Clara. Basang-basa ito sa ulan. Natila palingalinga sa karinderya. Dali-dali niyang sinabihan ng barkada na umalis. Hindi niya kayang harapin ang kanyang tiyahin. Ngunit huli na. Nakita na siya ni Clara. Lumapit ito sa kanya at galit na galit ito. Liam, ano ba itong ginagawa mo dito? Sigaw ni Clara. Wala kang pakialam, Tia. Nandito lang kami para kumain. Kumain? Paulit-ulit kang humingi ng pera sa nanay mo, pero hindi ko nakikita kung saan napupunta. Napapabarkada ka na. Pati ang jowa mo nilulustay ang pera. Lumakas ang boses ni Clara, dahilan upang magtinginan ng ibang mga tao sa karinderya. Ano ba, Chang? Tumigil ka na. Kung may problema ka, sa nanay ko ka magreklamo. Sigaw ni Liam bago siya tumakbo papalabas kasama ang barkada. Naiiwang mag-isa si Clara, nanginginig. Hindi dahil sa ulan, kung hindi dahil sa galit at panghihinayang. Sa bagay, di ka naman paniniwalaan nun. Mahal na mahal ako ni nanay kaysa sa'yo. Tara na mga pre, hinihintay na ako ni Mitch. Panigurado matutuwa na naman yon kasi may 5K na naman akong budget para sa kanya. Dagdag pa nito. Kinabukasan, hindi na napigilan pa ni Clara ang sarili. Tinawagan niya si Maria, kahit alam niyang mahirap itong makausap dahil sa trabaho. Maria, hindi ko na kaya. Ayoko nang magpulag-pulagan pa. Maniwala ka naman sa akin na lahat ng pinapadala mo ay napupunta lang sa barkada at kasintahan ng anak mo. Nanginginig ang boses ni Clara, halata ang sama ng loob. Clara, huwag kang mag-imbento ng kwento. Nagtiwala ako sa'yo na alagaan mo si Liam. Pero ano, puro ka reklamo? Sagot ni Maria. Maria, tumingin ka sa katotohanan. Ang anak mo ay nalululong na sa maling landas. Kung ayaw mong maniwala, umuwi ka dito at tignan mo ang sitwasyon mismo. Sa kabila ng pahayag ni Clara, nagbingi-bingihan lamang si Maria. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting bumibigat ang mga salitang binibitawan ng kapatid. Hindi niya alam. Malapit na siyang masaktan ng katotohanan na matagal na niyang tinatakasan. Kinabukasan, hindi maalis sa isipan ni Maria ang sinabi ni Clara. Habang naglilinis ng sala ng kanyang amo, pilit niyang nilalabanan ang mga gumugulong tanong sa kanyang isipan. Totoo kaya ang sinasabi ni Clara? Habang nalulunod siya sa kanyang sariling iniisip, biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niyang kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang apron. Umaasa na si Liam ang tumatawag, ngunit pagkasagot niya, isang malakas na sigaw ang sumalubong sa kanya. Maria, ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo na bawal gamitin ang cellphone habang nagtatrabaho? Sigaw ng amo niyang si Madam Sylvia, habang nagmamadaling bumaba sa hagdan. Sa sobrang gulat,
Nabitawan ni Maria ang cellphone niya. Tumama ito sa sahig at agad na naputol ang tawag. Madam, patawad po. Hindi na po maulit. Alanganing sagot ni Maria habang yumuyuko. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Pero hindi ito tinagilan ni Madam Sylvia. Lumapit ito kay Maria. Hawak ang manipis na batuta na karaniwang ginagamit sa pagdidisiplina ng mga empleyado. Hindi na maulit? Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan ah. Akala mo ba pinapasahod kita para mag-cellphone? Napakabastos mo. Galit na sabi nito habang tinutulak si Maria sa balikat. Sa sobrang galit, hinablot ni Madam Sylvia ang buhok ni Maria at pilit siyang pinasunod papunta sa opisina nito. Halos mapangiwi si Maria sa sakit, ngunit hindi niya magawang magreklamo. Sa isipan niya, hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Nakaasa sa kanya ang anak niyang si Liam. Kahit na may bigat sa puso, tiniis niya ang lahat. Pagdating sa opisina, tinulak siya ni Madam Sylvia papasok. Ayusin mo ang trabaho mo, Maria. Isa pa, huwag kitang mahuling ginagamit ang cellphone sa oras ng trabaho. Kung hindi, siguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng ibang trabaho rito sa bansa. Maring banta ni Sylvia bago iniwan si Maria sa kwarto. Tuluyang isinara ang pinto. Sa gitna ng sakit at pagkapahiya, hindi napigilan ni Maria ang sarili. Napalood siya sa sahig habang pinipigilan ang luwang nagbabadyang bumagsak. Sa kabilang banda, masayang-masaya si Liam habang kausap si Mitch sa video call. Lab, grabe ka talaga, nakaka-proud ka. Ani Mitch, habang pinapakita ang bagong sapatos na nabili niya. Ang galing-galing mong magbigay ng pang-shopping. Napangisi si Liam, pinagmamalaki ang sarili. Siyempre naman, para sa'yo, Lab. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para mapasaya ka eh. Grabe ka, parang gusto ka na tuloy makasama ka ulit. Sabay lambing ni Mitch. Next week, Lab, magplano tayo na mag-date. Sagot ni Liam. Pero kailangan mo munang maghintay. Next week hihingi ulit ako kay nanay. Natigil ang kanilang tawanan nang marinig ni Liam ang kalabog mula sa pintuan ng kwarto niya. Bumukas ito at bumungad ang kanyang tiya Clara. Nakatayo at tila nagbabaga ang mga mata sa galit. Liam, hindi pa ba tayo tapos kahapon? Ano na namang kalokohan to? Sabi ni Clara. Nagulat si Liam at pilit na tinakpan ang telepono. Ano ba diyang? Wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Liam, makinig ka. Hanggang kailan mo lulustayin ang pinaghihirapan ng nanay mo? Alam mo ba kung gaano siyang naghihirap para lamang maibigay ang lahat ng hiling mo? Patuloy ang sigaw ni Clara. Hindi alintana kung naririnig ni Mitch sa kabilang linya. Narinig ni Mitch ang tensyon, kaya't mabilis na nagpaalam. Sige lab, mag-usap na lang muna tayo mamaya ha. Agad na pinutol ni Mitch ang tawag. Itinapon ni Liam ang telepono sa kama at hinarap ang tiyahin. Ano ba talaga ang problema mo, Chang? Bakit ba hindi ka na lang tumahimik? Wala kang alam sa sitwasyon namin. Liam, alam kong mahal ka ng nanay mo, pero mali ang ginagawa mo. Kung alam mo lang sana ang hirap niya sa abroad, baka matauhan ka. Galit na galit si Clara, ngunit ang bawat salitang binibitawan niya ay puno ng hinanakit. Hindi na nakatis pa si Liam. Tama na, Chang. Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Ang mahalaga, masaya ako at masaya si Mitch. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Iniwang nagngingit-ngit ang tiyahin. Pagkatapos ng mainit na argumento niya kay Tia Clara, nagpunta si Liam sa labas ng bahay upang magpahangin. Sa kabila ng mga sinabing binitawan niyang salita sa tiyahin, nanatili ang pagkapit niya sa kanyang desisyon. Sa isip niya, wala silang naiintindihan. Basta't masaya si Mitch, ayos lang ang lahat. Samantala sa kabilang panig ng mundo, si Maria ay muling tahimik na naglilinis sa kusina ng kanyang amo. Bagamat nanginginig pa rin siya mula sa pangyayari kanina, pilit niyang nilalabanan ang kanyang emosyon. Para kay Liam? Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone. Tumigil siya sa ginagawa at muling kinuha ito. Sabik na baka ito ay mula kay Liam. Ngunit sa halip, isa itong mensahe mula sa bangko. Your account balance is 1,530. Napabuntong hininga siya. Kakayanin ko pa ba ito? Sa isip niya, kailangang magdesisyon siya kaagad kung tutuloy pa ba siya sa balak niyang mag-ipon para makaalis sa kanyang trabaho
uunahin ang hiling ng anak. Sa kabila ng kanyang takot at pangamba, kinuha niya ang notebook na palihim niyang ginagawang budget planner at sinimulang maglista ng gastusin. Habang si Liam naman ay excited na excited sa planong date nila ng kanyang jowa na si Midge. Love, okay na ba tayo sa plano next week? Sure na ako na may makukuha ulit ako kay nanay, sabi ni Liam. Bahagyang iritado ang boses. Siguraduhin mo ha, ayokong mapahiya sa tropa, sagot ni Midge. Halatang walang pakialam kung saan kinukuha ni Liam ang pera niya. Pero may bagong sale ngayon. Ipadala mo kaagad ang pera para makabili ako ng gusto ko. Sige, meron pa naman akong pera dito. Saka magpapadala naman ulit si nanay sa susunod na araw. Isasend ko na ngayon sa account mo, sagot ni Liam. Pagkatapos ng tawag ni Mitch kay Liam, tinawagan niya ang kanyang ina upang humingi ng pera para sa isang proyekto. Ma, kailangan ko ng pera para sa school project namin. Urgent to, wika ni Liam. Pilit na pinapalambot ang boses. Sa kabilang linya naman, nag-aalangan si Maria habang kausap ang anak mula sa kanyang maliit na silid doon sa dormitoryo ng mga kasambahay. Liam, pasensya ka na ha, pero wala akong may papadala ngayon. Malaki na ang cash advance ko sa amo ko at halos paubos na ang pera ko. Kailangan ko mag-ipon, anak. Paliwanag niya. Hawak ang listahan ng kanyang mga bayarin. Biglang nag-iba ang tono ni Liam. Wala kang may papadala? E di hinto na lamang ako sa pag-aaral. Para saan pa ang trabaho mo dyan kung hindi mo rin naman ako matutulungan? Sigaw niya bago ibinaba ang telepono. Hindi alam ni Maria na ang perang hiningi ni Liam ay hindi para sa proyekto, kung hindi para sa kanyang nobyang si Mitch. Naririnig pa rin niya sa isip niya ang galit na boses ng anak niyang si Liam habang nakatitig siya sa telepono. Masakit para sa kanya ang marinig na nagbanta si Liam na itigil na ang pag-aaral. Ngunit higit pa roon, masakit ang maramdaman na tila hindi naiintindihan ng anak ang sakripisyong ginagawa niya. Sa kabila ng sakit, hindi natiis ni Maria ang anak. Agad siyang tumawag pabalik kay Liam matapos makahiram ng kaunting halaga mula sa amo niya. Liam? Malumanay niyang sambit nang sagutin nito ang tawag. Pasensya ka na kanina, anak ha. Alam kong kailangan mo ng tulong, kaya't naganap ako ng paraan. Nakausap ko ang amo ko at nagpa-cash advance ako ulit para maipadala ko ang kailangan mo. Biglang sumilay ang ngiti sa labi ni Liam habang hawak ang telepono. Salamat ma, ang bait mo talaga sa akin. Magpadala ka agad ma, kailangan ko kasi ng 10,000 ngayon eh. Mabilis niyang sagot. Hindi na itago ang kasabikang maibigay ang pera kay Mitch at may isa katuparan ng plano nilang date. Napabuntong hininga si Maria. Anak, 10,000? Napakalaking halaga niyan. Para saan ba ang proyekto? At kailan mo ito kailangan? Hindi makasagot si Liam ng direkta. Basta kailangan lang ma. Importante ito. Pag-iwas niya. Hindi ako makakapasa kung hindi mo ipapadala ngayon. Alam ni Maria na may mali. Ngunit pinili niyang wag na lamang munang magtanong. Sige anak, gagawin ko ang lahat para maipadala ko ito mamaya. Sagot niya. Kahit alam niyang malulubog na naman siya sa utang. Habang naghihintay si Liam sa pera, masaya niyang iniisip ang mga bagay na bibilhin ni Mitch at ang date nilang magkasama. Para kay Liam, walang problema sa ginagawa niya dahil mahal niya si Mitch. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, hindi niya iniintindi ang hirap ng kanyang ina sa ibang bansa. Nagtitiis sa kakarampot na sahod para lamang matustusan ang kanyang mga hiling. Samantala, matapos ang ilang oras, ay nagpadala na nga ng pera si Maria. Sa kabila ng pagod sa trabaho, magaan ang pakiramdam niya dahil alam niyang natulungan niya si Liam. Subalit habang nakahiga siya sa maliit na higaan ng dormitoryo, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili. Para saan nga ba talaga ang perang iyon? Bakit pakiramdam niya hindi para sa pag-aaral ang lahat ng ito? Hindi alam ni Maria na sa mga sandaling iyon ay nagdidiwang si Liam habang nagme-message kay Mitch. Love, nagpadala ng pera si Mama. Ready ka na ba sa date natin? Oo naman, Love. Excited na ako. Sagot ni Mitch. Kinabukasan, abala si Liam sa paghihintay kay Mitch habang nilalaro ang kanyang cellphone. Nakasuot siya ng bagong polo na binili mula sa perang pinadala ng kanyang ina. Nakangiti siya habang binabasa ang mga chat ni Mitch patungkol sa kung ano ang gusto nitong orderin. Ilang sandali pa
Dumating si Mitch na nakasuot ng eleganteng damit na parang isang anghel sa paningin ni Liam. Lumapit ito sa kanya, ngumiti at halatang masaya sa lugar na pinili nila. Love, ang ganda dito ah. Buti na isipan mo akong dalhin dito. Sabi ni Mitch, halatang humahanga sa mamahaling ambience ng restaurant. Siyempre para sa ito. Sagot ni Liam, proud na proud habang tinatawag ang waiter para sa menu. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi maalis ni Liam ang tingin kay Mitch. Para sa kanya, ang bawat ngiti ni Mitch ay sapat na dahilan para ipaglaban ang anumang gusto nito. Kahit pa nga masaktan o mahirapan ang kanyang ina. Samantala, sa dormitoryo ng mga kasambahay, tahimik na nagkukulong si Maria sa kanyang maliit na silid. Hawak ang isang lumang larawan nila ni Liam noong bata pa ito. Hindi niya mapigilang mapaluha habang iniisip ang lumalaking agwat sa kanilang relasyon. Nais niyang intindihin ang anak, ngunit hindi niya maalis ang sakit na tila ginagamit lamang siya para sa pera. Habang nakatitig sa litrato, nararamdaman niyang tumutunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha ito. Umaasang si Liam ang tumatawag, ngunit sa halip, isa itong kaibigan mula sa trabaho. Maria, kamusta ka? Balita ko lagi ka raw nagkakautang sa amo mo. Tanong ng kaibigan, halata ang pag-aalala nito. Oo, kailangan ko kasi para sa anak ko. Kailangan niya ng tulong. Sagot ni Maria, pilit nang umingiti kahit ramdam ang bigat ng sitwasyon. Maria, alam kong mahal mo ang anak mo, pero wag mong abusuhin ang sarili mo. Ang hirap sa abroad, pero dapat iniisip mo rin ang kinabukasan nyo. Payo ng kaibigan. Hindi na nakasagot pa si Maria. Sa kanyang isip, naguguluhan siya sa kung tama pa bang ipagpatuloy ang pagbibigay ng lahat para kay Liam, lalo na tila hindi nito pinapahalagahan ang kanyang mga sakripisyo. Kinabukasan pagkagising ni Liam, bumungad sa kanyang chat ni Mitch. Love, salamat kahapon ha. Ang saya ko talaga. Pero alam mo, may bagong sale ulit sa mall eh. Sana may padala ka para mabili ko yung gusto ko. Agad-agad na tinawagan ni Liam ang kanyang ina. Ma, kailangan ko ulit ng pera. May project pa kasi kami. Sabi ni Liam, gamit ang parehong palusot. Sa kabila ng pagod at hirap, pumayag na naman itong si Maria. Alam niyang hindi na sapat ang sahod niya para sa mga hiling ng anak. Ngunit nagagawa pa rin niyang mangutang sa amo niya. Love, 3K ang ipapadala ko sa'yo ngayon. Ang 2K pang inom namin ni na Kenneth. Okay ba yun? Tanong ni Liam, matapos matanggap ang ipinadala ni Maria. Sige love, saan mo na ngayon? Demanding na sabi ni Mitch. Kinagabihan, nakipag-inuman nga si Liam sa kanyang barkada habang patuloy ang kwentuhan sa gitna ng malakas na tawanan. Biglang nagbago ang atmosfera nang magkwento si Kenji patungkol kay Mitch. Pre, nakita ko si Mitch kanina sa labas ng hotel, sabi ni Kenji habang umiinom ng beer. May kasamang ibang lalaki. Mukhang sweet sila. Natahimik ang grupo. Agad na bumigat ang pakiramdam ni Liam. Tinitigan niya si Kenji ng may seryosong ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liam. Ang boses niya'y mababa ngunit puno ng tensyon. Huwag mo na akong lokohin, Kenji. Dagdag pa niya, bago pa man makasagot si Kenji. Pre, totoo yun. Bakit naman kita lolokohin? At bakit naman ako mag-iimbento? Ang tanga mo kasi. Patuloy ni Kenji, medyo lasing na, at hindi na napigilan ang dila. Ang dami mo nang ginastos para sa babaeng yan, pero niloloko ka lang. Ang dami mo nang naibigay pero ganito lamang ang ginagawa niya sa'yo. Biglang nag-init ang ulo ni Liam. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at malakas na hinila ang kwelyo ni Kenji. Nagsisinungaling ka! Sigaw niya habang maigpit na hawak si Kenji. Anong pruweba mo? Nagkagulo ang kanilang mga kaibigan. Agad silang umawat sa dalawa. Tama na Liam, pare lasing ka lang. Sigaw ng isa nilang kasama. Pwede ba Liam? Sagot ni Kenji habang pilit na tinatanggal ang kamay ni Liam mula sa kanyang kwelyo. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Pero isipin mo naman, baka tama kami. Sayang ang pera mo kapag sa babaeng walang kwenta ka lang mapupunta. Hindi nakapagsalita si Liam. Ang galit na nararamdaman niya ay halo-halo na sa pagdududa. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ni Kenji o magtitiwala siya kay Mitch. Naupo siya pabalik sa upuan. Tumungga ng beer.
Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng sigla. Hindi niya pinansin ang mga sumunod na usapan ng kanyang mga kaibigan. Ang isip niya ay gulong-gulo. Totoo kaya yung sinabi ni Kenji? Tanong niya sa sarili. Niloloko lang ba ako ni Mitch? O nagsisinungaling lang siya dahil lasing na? Sa kabila ng lahat, may parte sa kanya na ayaw maniwala. Mahal na mahal niya si Mitch. At para sa kanya, hindi ito gagawa ng masama. Ngunit may parte rin sa kanya na nagtatanong, paano kung tama sila? Habang pauwi na si Liam sakay ng kanyang motor, hindi mawala sa isipan niya ang sinabi ni Kenji. Ang mga salitang niloloko lang ni Mitch at paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Paano kung totoo? Tanong niya sa sarili. Paano kung ginamit lang niya ako? Hindi pwedeng ganon. Ang bigat ng kanyang dibdib ay parang naging mas mabigat pa kaysa sa helmet na suot niya. Pilit niyang iniisip ang mga masasayang alaala nila ni Mitch. Ngunit ang imahe ng sinabi ni Kenji patungkol sa hotel ay hindi maalis sa kanyang isipan. Dahil sa labis na pag-iisip, hindi napansin ni Liam ang papalapit na headlight ng isang sasakyan mula sa gilid. Sa isang iglap, bumusina ang sasakyan, ngunit huli na ang lahat. Tumilapon si Liam mula sa kanyang motor at bumagsak ng malakas sa kalsada. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang kaliwang paa at nang subukan niya itong igalaw, ay hindi niya na magawa pa. Halos mawala na siya ng malay. Ngunit ang sakit ay masyadong matindi bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Ah! Sigaw niya habang pilit na umihinga. Ang driver ng sasakyan ay agad na bumaba upang tumulong. Kuya! Kuya, ayos ka lang ba? Tatawag na ako ng ambulansya. Sigaw nito habang natataranta. Pinilit ni Liam na mag-focus sa paligid. Ngunit ang sakit sa kanyang paa ay hindi niya maalis sa isipan. Nang tignan niya ito, nakita niyang baluktot ito sa posisyong hindi normal. Habang nakahiga sa malamig na semento ng kalsada, hindi pa rin niya magawang iwanan ang iniisip niya kanina. Ang sakit ng kanyang katawan ay parang sumasilalim sa sakit ng kanyang damdamin. Mitch, niloloko mo lang ba talaga ako? Bulong niya sa sarili bago dumating ang ambulansya. Sa ospital, habang nilalapatan siya ng lunas, natahimik na lamang si Liam. Ang tanong at pagdududa sa kanyang puso ay nagbabandya ng mas malakas kaysa sa sakit na dulot ng nabali niyang paa. Sa kabila ng lahat, may nagbabadyang galit sa kanyang puso. Galit na hindi lamang sa posibleng pagtataksil, kung hindi pati na rin sa kanyang sarili. Pagdilat ni Liam, agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan at ang kirot na tila nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang laman. Lumingon siya sa kanyang binti. Ngunit nalaki ang kanyang mga mata at halos hindi na siya makapaniwala sa nakita. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay balot ng plaster at benda, ngunit ang ikaliwang binti niya ay wala na ito. Hindi! Hindi! Sigaw niya, halos mabaliw sa natuklasan. Pinilit niyang igalaw ang katawan, ngunit wala na siyang lakas. Nasaan ang binti ko? Nasaan? Humagulgol siya, umiiyak ng todo. Tila isang batang nawala ng buong mundo. Isang nurse ang agad na lumapit sa kanya upang subukang pakalmain siya. Sir, kalma lang po kayo. Kailangan niyo pong magpahinga. Sabi ng nurse sa mahinahong boses. Hindi na kailangan ng pahinga. Sigaw ni Liam habang umiiyak. Gusto kong makita si Mitch. Gusto kong makausap siya. Nakita ng nurse ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sige po, sandali lang. Inabot nito ang cellphone ni Liam mula sa tabi ng kama. Agad na kinuha ni Liam ang telepono at nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatawag si Mitch. Nagring ang telepono. 1, 2, 3 beses hanggang sa may sumagot. Hello? Sagot ng isang malamig na boses ng lalaki. Natigilan si Liam. Nasaan si Mitch? Sino ka? Tanong niya. Ang galit ay tila muling sumiklap. Ako si Roy, boyfriend ni Mitch. Sino to? Sagot ng lalaki. Malamig at walang pakialam. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi siya makapagsalita sa una. Tapos puso niya ay parang pinupunit sa sakit at galit. Sabihin mo kay Mitch na hindi ko na siya kailangang makita. Sigaw niya bago ibinagsak ang tawag.
at itinapon ang telepono sa pader. Nagkabasag-basag ito. Habol ang kanyang hininga. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Maria. Anak, Diyos ko anak ko, kamusta ka? Sabi ni Maria, yumakap sa kanya ng maigpit. Agad siyang umatras mula sa yakap ng ina. Bakit ka nandito? Sino nagsabi sa'yong umuwi ka? Galit na tanong ni Liam. Anak, nalaman ko ang nangyari. Iniwan ko ang trabaho ko para makasama ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Kung talagang mahal mo ako, sana hindi mo ako iniwan noon pa. Nanatiling nakatayo si Maria. Pinipilit pigilan ng luha. Liam, alam kong galit ka. Alam kong nasasaktan ka. Pero anak, nandito ako ngayon. Huwag mo akong itaboy. Humahagulgol si Liam, pero hindi niya muling kinausap ang kanyang ina. Ang sakit ng pagkawala ng binti, ang sakit ng pagtataksil ni Mitch, at ang bigat ng galit ng kanyang puso ay parang isang bundok na bumabagsak sa kanya. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Maria, hawak ang kamay ng anak. Kahit pa itaboy siya nito ng paulit-ulit, hindi niya iiwan si Liam. Hindi ngayon, hindi kailanman. Habang nakahiga si Liam sa kama ng ospital, muling pumasok ang kanyang ina. May dalang pagkain, gaya ng nakasanayan, sinungitan niya ito. Hindi ko kailangan yan. Wala akong ganang kumain. Malamig na sabi ni Liam. Hindi man lamang tinapunan ng tingin ng ina. Bumuntong hininga si Maria. Pilit na pinapakalma ang sarili. Anak, kailangan mong lumakas. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang ganito. Para sa iyo rin to, anak. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, bumukas ang pinto at bumungad si Clara. Halata sa mukha nito ang galit at pagkadismaya nang makita kung paanong tratuhin ni Liam ang kanyang ina. Ano tong nangyayari dito? Tanong ni Clara. Diretsyong lumapit kay Liam. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Liam, anong klaseng anak ka? Hindi pa nakakaimik si Liam nang bigla siyang sinampal ni Clara. Halos marinig ang tunog ng palad niya sa buong silid. Kulat na napahinto si Maria, samantalang si Liam ay nanlaki ang mga mata. Hawak ang pisnging namumula sa lakas ng sampal. Tiyang Clara. Pulalas ni Liam. Walang iya ka, Liam. Sagot ni Clara, malalim ang boses, puno ng galit. Ang ina mong halos patay na ang sarili sa pagtatrabaho sa ibang bansa para lamang sa'yo. Tapos gaganyanin mo lang. Alam mo bang ilang gabi siyang umiyak sa lungkot dahil malayo sa'yo? Pero tiniis niya ang lahat ng iyon para lamang mapagbigyan ka. Tila natulala si Liam, hindi makapagsalita. Tumigil ang mundo niya sa bawat salitang binibitawan ng kanyang tiya. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Patuloy ni Clara. Nasaan ang babaeng pinagkagastusan mo? Nasaan si Mitch na halos inubos mo ang lahat ng pinaghirapan na pera ng nanay mo? Nasa tabi mo ba ang mga barkada mong akala mo'y maaasahan mo? Alam mo kung nasaan sila? Nagkakasiyahan. Habang ikaw ay nakaratay dito. Wala ni isa sa kanilang dumalaw sa'yo. Hindi alam ni Liam kung ano ang sasabihin. Bawat salita ni Clara ay parang isang patalim na tumatama sa kanyang puso. Anong klaseng tao ka, Liam? Ang ina mo na lamang ang natira sa'yo. Tapos siya pa ang tinatrato mong parang wala lang. Dagdag pa ni Clara. Ang boses nito ay nanginginig sa damdamin. Kung ako sa kanya, baka iniwan na kita ng tuluyan. Pero eto siya. Nandito siya para sa'yo. Hindi mo man nakikita kung gaano kanya kamahal? Tumulo ang luha ni Maria, pero nanatili itong tahimik. Napalunok si Liam. Ang guilt na matagal nang itinatanggi ay parang sumabog sa kanya. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Kenji patungkol kay Mitch. Ang pagtrato niya sa kanyang ina. Ang kawalan ng pakialam ng kanyang mga barkada. Lahat ng alaala ay bumalik sa kanyang isipan at doon niya napagtanto kung gaano siya kamali. Tama na, tiya. Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Tama ka. Tanga ako. Sobrang tanga ko. Humahagulgol niyang sabi. Hindi na napigilan ng emosyon. Hinila niya ang ina papalapit at maigpit niyang niyakap.
Ma, papatawarin mo ako. Umiyak niyang sabi. Ang dami kong pagkakamali. Sobrang dami. Hindi ko naisip kung gaano ako kawalang kwenta bilang anak. Hinalikan ni Maria ang noo niya. Ang mga luha nito'y patuloy na tumutulo. Anak, mahal kita. Hindi ko kailanman magagawang iwan ka, anak. Mahalaga na nandito ka pa. May oras ka pa para itama ang lahat. Mula noon, nagsimulang magbago si Liam. Unti-unti niyang natutunan ang halaga ng sakripisyo ng kanyang ina. Iniwan man siya ng babaeng minahal niya at itinakwil ng mga kaibigan, nalaman niyang may isang tao siyang maaasahan. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang ina. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, anak, tatanggapin pa rin kita at mamahalin ng paulit-ulit dahil ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Napuluha si Liam. Hindi niya mapigilang isipin ang nangyari sa kanya. Ang pagkawala ng kanyang binti, ang pagkawala ni Mitch, at ang pag-abandona sa kanya ng mga barkada. Lahat ng iyon ay karma sa lahat ng nagawa niyang mali. Ma, baka naman ito na yung kabayaran ng lahat ng kasalanan ko sa'yo. Mahina niyang sabi habang umiyak. Sa lahat ng pagpapahirap ko sa'yo, ito siguro ang parusa ko. Lumapit si Maria sa tabi ng kanyang kama at tinawakan ng kamay niya. Liam, hindi kita pinarusahan. Hindi rin ito karma. Nangyari ang mga bagay para turuan tayo ng leksyon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng bumangon ulit, anak. Mahal na mahal kita, anak. Kahit gaano pa kalaki ang nagawa mong pagkakamali. Hindi na napigilan pa ni Liam ang muling humagulkol. Ma, mas sobrang tanga ko. Hindi ko naisip ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Hindi ko naisip kung gaano mo ako kamahal. Ang akala ko noon, kaya kong mabuhay nang hindi kita kailangan. Pero hindi pala, ma. Sorry po, patawarin mo ko. Ngumiti si Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Anak, wala kang kailangang hingin ng tawad sa akin. Wala kang kailangang bayaran. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nandito ka. Buhay ka. At mula ngayon, gagawin natin ang lahat para magsimulang muli. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting sinikap ni Liam na magbago. Tinanggap niya ang bagong realidad ng kanyang buhay, ang pagkakaroon ng kapansanan, at sinubukan niyang mag-focus sa pagpapalakas sa sarili. Madalas siyang samahan ng kanyang ina sa therapy session. Nakikita niya kung gaano kasipag at kasakripisyo si Maria sa pag-aalaga sa kanya. Siya rin ang nag-udyok kay Liam na maghanap ng bagong dahilan para ito ay mabuhay. Anak, ang importante ay may natutunan ka. Madalas sabihin ni Maria. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ang buhay mo. Nang unti-unti nang bumalik ang lakas ni Liam, naisip niya na kailangan niyang magsimula ng bagong trabaho upang hindi na umasa sa kanyang ina. Ginamit niya ang natitirang ipon ng kanyang ina upang magsimula ng isang maliit na online business na sinuportahan naman ni Maria. Minsan habang magkasama silang nanonood ng balita, biglang nagsalita si Liam. Ma, natutunan ko na ang halaga ng pagmamahal mo. Hindi ko nasisirain ang buhay ko. Sa halip gusto kong magbago para maging proud ka sa akin. Ngumiti si Maria. Tinapik ang balikat ni Liam. Anak, matagal na akong proud sa'yo. Ang importante sa akin ay bumabangon ka, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, muling naramdaman ni Liam ang pagmamahal na akala niya'y nawala na. At sa bawat araw na dumaraan, nagsusumikap siya na ipakita sa kanyang ina na ang bagong Liam ay handang bumangon, humarap sa mundo at maging isang mabuting tao. Isang araw, habang nagbabrowse sa internet, napansin ni Liam ang isang online school na nag-aalok ng scholarship para sa mga gustong magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Naisip niyang baka ito na ang pagkakataon na hinihintay niya upang magsimula ng bago at ayusin ang kanyang buhay. Hindi siya sigurado kung makakaya niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyari, nagdesisyon siyang subukan. Wala namang mawawala, sabi ni Liam sa sarili habang nag-fill out ng application form. Nang matapos niyang sagutan ang lahat ng tanong at isumite ang kanyang application, hindi niya maiwasang kabahan. Ngunit isang linggo ang lumipas, isang email ang dumating na nagsasabing siya ay nakapasa sa exam at nakuha ang scholarship. Hindi niya matanggap ang balita. Hindi ko ata kayang paniwalaan. Nakapasa ako. Nakuha ko ang scholarship. Tuwang-tuwa niyang sinabi habang hawak ang laptop. Mabilis na tumayo si Liam gamit ang baston niya.
Pagdating sa harap ng bahay, nakita niyang abala si Maria sa pagtitinda ng mga paninda sa harapan ng kanilang bahay. Si Maria, na abala sa pagpaplano ng araw na yon, ay hindi pa alam ang magandang balita. Habang naglalakad si Liam papunta kay Maria, ang puso niya ay mabilis ang tibok. Hindi na siya nakapaghintay pa na sabihin kay Maria ang lahat ng nangyari. "Ma, may magandang balita ako," sigaw ni Liam. Masayang masaya. Nagulat si Maria at tumingin kay Liam. Ano yun, anak? Lihim nang initian ni Liam ang kanyang ina, sabay abot ng laptop niya. Ma, nakakuha ako ng scholarship. Magkakaroon na ako ng pagkakataon na mag-aral ulit. Puno ng kaligayahan at pagmamahal ang mukha ni Maria nang marinig ang balita. Napayakap siya kay Liam ng maigpit. Liam, hindi ko akalain ang galing mo. Tuwang-tuwa si Liam at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at pagka-proud sa kanya ng kanyang ina. "Hindi na mahirap sa akin, Ma. Online lang kasi, kaya hindi ko na kailangang maglakad papuntang school." Ang laki ng ginawa mong hakbang, anak. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kasaya at proud sa'yo, sabi ni Maria, sabay hinaplos ang buhok ni Liam. Ngayon ay mas lalo pang naging maligaya si Liam. Alam niyang hindi lang siya ang magbabalik loob sa sarili niyang pangarap, kung hindi si Maria rin, ang kanyang ina, ang magtutulak sa kanya patungo sa bagong buhay. Magsisimula siyang mag-aral muli at hindi na niya hayaang masayang ang pagkakataon na ito. Sa bawat araw, mas napapalapit siya sa kanyang mga pangarap at alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Dahil sa kanyang bagong simula, ninais ni Liam na maging responsable sa kanyang mga desisyon at hindi na magbukang mayabang. Kaya't nang magpasya siyang bumili ng gamit para sa kanyang online classes, naglakas loob siyang magtanong kay Maria kung maaari siyang samahan sa palengke. "Ma, pwede mo ba akong samahan sa palengke? Kailangan ko ng mga gamit para sa klase ko. Kahit mga simpleng gamit lang. Okay na po sa akin yon. Wala na akong hilig pa sa mall," wika ni Liam na may ngiti sa labi. Nagulat si Maria sa sinabi ni Liam. Dahil doon, hindi ito magpapabaya sa kahit pinakamaliit na bagay pagdating sa pamimili. Napakahilig ni Liam sa mga mamahaling gamit na mga branded pa, kaya't napabilib siya sa pagbabago ng kanyang anak. Liam, nakakatuwa ka. Sige, sasamahan kita. Magandang pagbabago yan, anak. Kahit hindi maalis ang kanyang pangarap na makabili ng mga bagong gamit, napansin ni Liam na wala ng silbi ang material na bagay kung ang pangunahing layunin niya ay makapag-aral at magbago. Habang magkasama silang namimili sa palengke, masaya si Maria at proud na proud sa kanyang anak. Ito ang unang pagkakataon na nakikita niyang nagsisimula ng mag-isip ng mas mature si Liam. Ngunit ang isang bagay na higit niyang pinapahalagahan ay ang pagtanggap ng anak sa kanilang kalagayan at hindi na ito maarte. Habang naglalakad sila sa palengke at kumukuha ng mga gamit, bigla nilang narinig ang boses ng mga kabarkada ni Liam. Paglingon nila, nakita nilang nakatambay si Kenneth at ang mga barkada nitong nagmamasid sa kanila. Para bang nag-e-enjoy sila sa pagtingin kay Liam mula ulo hanggang paa. "Tingnan nyo, yung dating mayabang na Liam, ngayon luhaan at lumpo na," sabi ni Kenneth, sabay tawa ng mga barkada niya. Nag-init ang ulo ni Liam sa mga biro ng mga barkada. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humarap na si Maria kay Kenneth at pati na rin sa mga barkada nito. Hindi na siya nakapagpigil at sinabi ng matapang, "Hindi kayo naawa sa anak ko? Kung alam nyo kung gaano kahirap ang tinanas namin ngayon, baka magbago ang pananaw nyo. Hindi siya nawala sa kakayahan at hindi siya magiging mas mababa sa inyo dahil sa nangyari sa kanya." Nagulat si Liam sa tapang ng kanyang ina. Hindi siya sanay na makita si Maria na ganito katapang. Pero sa mga salitang iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nariyan si Maria, ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, na nagtatanggol sa kanya sa kahit anong sitwasyon. "Anak, hindi mo kailangang patunayan sa kanila ang halaga mo," sabi ni Maria kay Liam, bago siya tumingin kay Kenneth at mga barkada. "Tandaan nyo, ang lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang itsura o estado sa buhay, kung hindi sa kung papaano na tinatanggap at pinapalakas ang kanilang mga sarili." Sa mga salitang iyon, hindi na nakapagsalita pa ang mga barkada ni Liam. Nakita nila ang pagiging matatag ni Maria at nagkaroon ng kaunting pagkahiya. Si Kenneth na madalas na tumawa at mang-asar ay hindi na naglakas loob na magkomento. Naglakad na lamang sila papalayo at si Liam, kahit nahihirapan at nahihiya sa mga nangyari,
ay naramdaman ang lakas ng loob mula sa kanyang ina. Ang kabutihang ipinakita ni Maria ay nagsilbing lakas kay Liam upang magpatuloy sa kanyang bagong landas. "Salamat ma, hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung wala ka," sabi ni Liam habang hawak ang mga gamit sa kamay, na ngayon ay mas magaan sa kanyang pakiramdam. Anak, lagi kitang susuportahan. Alam kong kaya mong magbago at maging masaya. Sagot ni Maria, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. At sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaraanan ni Liam, nakatagpo siya ng lakas sa simpleng mga hakbang na ginagawa nila ni Maria. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas maliwanag ang kanyang kinabukasan. Pagka-uwi nila mula sa palengke, hindi na nag-aksaya ng oras si Liam. Nais niyang maghanda sa kanyang online classes at hindi palampasin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya. Kaagad niyang inasikaso ang kanyang mga gamit. Inayos ang laptop at nagsimula ng magbasa ng mga materyales para sa mga asignatura. Wala nang atrasan. Nais niyang patunayang hindi lamang sa kanyang sarili, kung hindi pati na rin sa kanyang ina at pati na rin sa iba pa, na kayang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Tumutok siya sa pag-aayos ng schedule ng kanyang klase at mga assignments. Nagtakda ng mga oras para sa kanyang pag-aaral at pamamahinga. Ang kanyang dating bisyo at ang mga nakaraan niyang pagkakamali ay tinuring niyang mga paalala na hindi niya na dapat balikan. Isang bagong simula ito para sa kanya. Samantalang si Maria, abala sa pamamahala ng kanilang online business, ay patuloy na nagsusustento sa kanilang pangangailangan. Naging magaan sa kanyang pagkakaroon ng online business at ramdam niyang may magandang epekto ito sa kanilang buhay. Tinutulungan pa siya ni Liam sa mga maliliit na bagay tulad ng pamamahagi ng mga order at pag-aayos ng ilang mga deliveries, kaya't mas naging magaan ang kanilang buhay. Ngunit habang maayos ang lahat, biglang may kumatok sa kanilang pinto, si Tia Clara, na matagal nang hindi nagpapakita. Hindi nagdalawang isip si Liam at agad na lumapit dito. Naalala niyang si Tia Clara ang laging nariyan noong bata pa siya at sa kanyang mga pagkakamali, laging naroon upang magbigay ng gabay. Ngayon siya ang nagdesisyong humingi ng tawad. "Tia Clara, pasensya na po kung nahirapan kayo dahil sa kalokohan ko. Lahat ng ginagawa ko noon, hindi ko na po ulitin. Pinagsisisihan ko na po ang lahat," wika ni Liam. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Tumango si Tia Clara at ngumiti. Hindi siya nagpakita ng galit. Liam, nakikita ko na ang pagbabago mo. Lahat ng tao ay may pagkakataon upang magbago. At kung makikita ko sa'yo na may pagbabago, handa akong magpatawad. Lumingon si Liam kay Tia Clara at ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. "Maraming salamat, Tia Clara. Hindi ko po kayo pababayaan at hindi ko po kayo bibiguin." Si Maria na naroon din ay nagmamasid mula sa malayo. Napansin ang pagkakayos ng sitwasyon. Tumango siya at nagpasalamat kay Tia Clara. Maraming salamat, Clara. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo at sa patuloy na pag-unawa kay Liam. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan ni Liam na magpasalamat din sa kanyang ina. Ang lahat ng mga sakripisyo at pagsuporta na natamo niya mula sa kanya ay nagsilbing gabay sa kanyang pagpapabuti. "Ma, hindi ko na po kayo bibiguin, pangako po." Si Tia Clara ay nagbigay ng isang matamis na ngiti at nagsabing, Yan ang gusto kong marinig. Maging masaya ka, Liam, at magpatuloy ka sa iyong bagong landas. Dahil sa paghingi ng tawad at pagpapatawad, mas naging magaan ang pakiramdam ni Liam. Nakita niyang nagsimula ng magbago ang kanyang buhay. Hindi na lamang sa kanyang pag-aaral, kung hindi pati na rin sa kanyang mga relasyon. Ang mga hakbang na ito ay naging daan upang muling mapatibay ang ugnayan na nawasak at upang matutunan niyang magpatawad at magbago para sa mas mabuting bukas. Naging hindi malilimutin para kay Liam ang mga araw na yon. Matapos ang ilang buwan ng masiting pag-aaral at dedikasyon, nakamit niya ang pinakamataas na posisyon sa kanilang klase. Siya ang naging valedictorian. Dahil dito, napuno siya ng saya at ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang ina at Tia Clara. Hindi matitinag ang pagmamalaki sa kanya. Habang abala siya sa paghahanda para sa araw ng graduation, naramdaman niyang ito na ang katuparan ng lahat ng sakripisyo at pagsusumikap. Hindi na siya ang Liam na nawawala sa tamang landas. Naging matatag siya
at natutunan niyang tanggapin ang kanyang pagkatalo at gamitin ito bilang hakbang patungo sa tagumpay. Nagdesisyon si Liam na magsuot na lamang ng simpleng polo at pati na rin pantalon para sa araw ng kanyang graduation. Hindi na siya nagpakalabis pa dahil ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang pagsama sa kanya ng kanyang tiya Clara at pati na rin ang kanyang ina sa araw na yon. Sa kabila ng mga pagsubok at kakulangan, naging maligaya siya sa simpleng bagay na meron siya. Ang suporta ng taong nagmamahal sa kanya. Si Maria at pati na rin ang tiya Clara niya, parehong proud na proud, ay sabay silang nagsuot ng mga magandang kasuotan at sinamahan siya papunta sa paaralan. Habang naglalakad sila patungo sa venue ng graduation, napansin nila na ang ibang mga kaklase ni Liam ay nagtitinginan sa kanya. Yan sa kanila ay mukhang nahihirapan at naguguluhan para sa kanyang kalagayan. Ngunit sa kabila ng mga matang iyon na sumusuri sa kanya, hindi ito pinansin ni Liam. Habang nasa daan, pinayuhan siya ng kanyang ina. Liam, baliwalain mo na lamang sila. Kilala mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit na kanino sa kanila. Maging proud ka sa iyong sarili dahil ikaw ang valedictorian ng klase nyo. At yun ang pinakamahalaga. Hindi na nagdalawang isip pa si Liam. Nakaramdam siya ng lakas mula sa mga salitang iyon. Hindi siya dapat magpatalo sa kung ano ang tingin ng iba sa kanya. Ang mahalaga ay ang kanyang mga natamo. Ang tagumpay na ipinagkaloob sa kanya ng sariling pagsusumikap at dedikasyon. Pagdating nila sa paaralan, dumaan sila sa malaking pinto na nakabukas upang tanggapin ng mga magulang at mga estudyante. Agad na pumukaw ng pansin si Liam sa mga kaklase niya, ngunit hindi siya apektado. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa entablado kung saan siya magsasalita. Nang lumakad na nga siya patungo sa podium, ang mga matang nakatingin sa kanya ay hindi na nakaramdam ng takot. Ang kanyang puso ay puno ng tapang. Nang nagsimula na siyang magsalita, nakita niyang nakatayo sa harap ang kanyang ina at tiya Clara na may mga luha sa mga mata. Punong-puno ng saya at pagmamalaki. Sa araw na ito, nais kong magpasalamat sa mga tao na naging dahilan ng aking tagumpay. Ang aking ina na si Nanay Maria at ang aking tiya Clara. Silang nagbigay sa akin ng lakas at walang sawang suporta sa akin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi nila ako iniwan. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa kanyang puso. Nay, tiya Clara, hindi ko makakamtan ng lahat ng ito kung wala kayo. Lahat ng mga sakripisyo nyo para sa akin ay walang katumbas na pasasalamat. Mahal na mahal ko kayo. Habang nagbibigkas si Liam ng mga salitang iyon, hindi niya mapagilang maluha. Ang mga mata ni Maria at tiya Clara ay puno ng luha at labis na kasiyahan. Hindi nila kayang itago ang kanilang mga emosyon. Sa wakas, nakita nila ang bunga ng lahat ng paghihirap na ibinigay nila kay Liam. Habang bumalik siya sa kanyang pwesto, ang buong auditorium ay pumapalakpak. Hindi lamang dahil sa tagumpay ni Liam, kung hindi dahil sa kanyang lakas ng loob at tapang na magpatuloy kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang tagumpay ni Liam ay isang paalala sa lahat na hindi hadlang ang anumang uri ng kapansanan o limitasyon upang maabot ang mga pangarap. Ang tunay na tagumpay ay ang nasa puso ng isang tao na may malasakit at tiyaga. Habang ang mga palakpakan ay patuloy na umuukit sa hangin, si Liam ay nakatayo sa harap ng kanyang mga kamag-aral at pati na rin guro. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Isang ngiti na hindi matitinag ang kumurba sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang ina at tiya Clara, ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Matapos ang kanyang pagsasalita, nagtungo siya sa mga upuan kung saan naroon ang kanyang ina at tiya Clara. Bawat hakbang na ginawa niya ay may kasamang tapang at kagalakan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nila napigilan ang mga luha, puno ng kaligayahan at tagumpay. Nagyakap sila ng maigpit, damang-dama ang mga taon ng paghihirap, pagmamahal at sakripisyo na nagsanib sa isang makulay na tagpo. Liam, ikaw ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Sabi ni Maria habang niyakap ang anak. Wala akong ibang hiling kung hindi ang magtagumpay ka, anak. Sabi ni tiya Clara, nakangiti at punong-puno ng emosyon, habang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga kabarkada at pati na rin sa kanyang mga kaklase. Si Liam ay naging simbolo ng tapang at pag-asa sa lahat. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala
na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pisikal na kalakasan, kung hindi sa lakas ng loob at determinasyon upang magpatuloy, magbago at lumaban para sa kinabukasan. Ang graduation na iyon ay hindi lamang basta pagtatapos ng isang kabanata sa kanyang buhay. Ito ay simula ng isang bagong paglalakbay, ang paglalakbay patungo sa mas maliwanag na bukas. Habang binabaybay ni Liam ang landas ng tagumpay, alam niyang ang pinakamahalaga ay ang mga taong nagbibigay gabay at suporta sa kanya, ang pamilya na hindi sumuko sa kanya at ang lakas na nagmumula sa kanilang pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, magiging inspirasyon si Liam sa marami pang kabataan na kahit gaano kahirap, may pag-asa pa rin sa bawat araw, at sa kanyang ina, magiging paalala ang araw na yon na walang imposible sa isang pamilya na magkasama at may malasakit sa isa't isa.